Ngayon napatapos na ang NBA season, medyo nagkakaroon na tayo ng idea kung sino-sino nga ba ang mga makakapasok sa playoffs o dadaan pa sa play-in tournament. Patuloy pa rin nga ang agawan ng pwesto ng mga teams na nasa 6 to 10th seed ng West. Kaya pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang best case scenarios sa mga koponan na nasa 6 to 10th seed. So ang 1st to 5th seed ng West ay pasok na sa playoffs. Sa placing na lang magkakatalo dahil hindi natin alam kung sino ang magiging first seed sa Denver, Minnesota at OKC. Ang kasado pa lang na first round matchup sa West ay ang laban ng Clippers at Dallas. At mukhang ang Clippers na nga ang may home court advantage dahil kung manalo na lang sila ng isang beses sa kanilang last 2 games, kahit pa may panalo ng Dallas ang kanilang huling 2 laro, safe na ang Clippers sa 4th spot at meron silang home court advantage sa kanilang magiging first round matchup ng Dallas. Pag nagkatabla kasi ang Clippers at Dallas sa standings, ang Clippers ang aangat dahil tinalo nila ang Dallas ng 2 beses sa kanilang 3 meetings ngayong season. Sa 2 games ng Clippers, Rockets at Jazz na lang ang kanilang makakalaban. Habang sa Dallas makakalaban pa nila ang OKC. So medyo malabo na ang kanilang tsansa, maagaw ang home court advantage. Sa mga koponan naman na nasa 6 to 10 seed, ano nga ba ang best case scenario sa kanila? Unahin natin ang Pelicans. Malaki nga ang tsansa nila na masecure ang 6th spot. Ang kailangan na nga lang nilang gawin ay dapat may perfect nila ang kanilang last 3 games. Kasi may tsansa pa ang Suns na maagawan sila sa 6th seed pag nakatabla sila nito sa standings. Panalo kasi ang Phoenix Suns sa season series nila kontra sa Pelicans. Ang best case scenario naman sa Suns ay dapat may panalo nila ang kanilang last 2 games at matalo naman ng at least 1 game ang Pelicans sa kanilang last 3 games. Pag nangyari nga ang scenario na ito, aangat ulit ang Phoenix Suns sa top 6. Sa Sacramento naman, kailangan din may panalo nila ang kanilang last 3 games. Tapos kailangan matalo naman ng Pelicans sa kanilang last 3 games. Hindi kasi pwede na magkatabla sila ng Pelicans sa standings dahil ang Pelicans naman ang may hawak ng tiebreaker sa kanila dahil na-sweep kasi sila nito ngayong regular season. Sa Lakers naman, wala na silang tsansa makapasok sa top 6. Ang best scenario na sa kanila ay ang 7th seed. Pero medyo malabo na rin ito dahil para mangyari ito, unang-una dapat manalong Lakers sa kanilang last 2 games. Ayan, doable naman yan sa Lakers. Pero kailangan din matalo ang Warriors ng at least 1 game sa kanilang last 3 games at dapat matalo ang Suns sa Kings at Timberwolves. Tapos dapat matalo rin ang Sacramento sa Pelicans at Trailblazers. Ito medyo malabo na mangyari dahil mukhang kayang-kaya na ng Sacramento talunin itong Trailblazers. Pero ayan ang kailangan mangyari para lang maka 7 seed ang Lakers. Pag nangyari nga yan, mananatili sa top 6 ang Pelicans, 7 seed naman ang Lakers, magiging 8 ang Suns, 9 seed naman ang Kings, at mananatili sa 10 seed ang Golden State. Sa Golden State naman, kagaya ng Lakers, wala na rin silang tsansa maging top 6. Ang best case scenario na lang din sa kanila ay ang 7th seed. Kailangan magkaroon ng 3-way tie para maging 7th seed ang Warriors. Dapat ma-perfect muna ng Golden State ang kanilang last 3 games. Kahit ma-perfect pa ng Lakers ang kanilang last games, sila pa rin ang makakaangat sa standings dahil hawak nila ang tiebreaker. Ngayon naman, kailangan matalo rin ang Sacramento ng at least 2 games sa last 3 games nito. At specific nga yung 2 talo na yon, dapat matalo sila sa Portland at Suns. Tapos dapat manalo sila sa Pelicans. Sa scenario na ito, magiging 6 seed ang Suns na may possible 47 to 48 wins. 7 seed naman ng Warriors na may record na 47 and 35. Makakalaban naman nila sa play-in tournament ang 8 seed na Lakers, 9 seed naman ng Pelicans at makakalaban nito ang 10 seed na Kings. So ayan ang mga best case scenarios sa mga koponan na nasa top 6 to 10. Sa tingin mo ka Buckets, makakapasok kaya ang iyong paboritong team?